kitchen towel, 299 na lang. Ang ganda nitong green. Or, pipilian ko kung itong gray or green. Pag-iisipan ko muna kung alin sa dalawa. Pero parehong maganda. And then, meron ding pink. Ganda rin yung pink and red. Pero, mas drawn ako sa dalawang color na to. Ito rin ang ganda. 6 pieces na. White. Pero hindi ko kailangan yung... Oh! Lagay mo na. Lagay mo na yan. Lagay mo na yan. Lagay mo na yan. Sabi mo kalahati naman. Ito kita tanongin mo. Sino kasama din si Ben? Anong payment? Kasama to ah? Ay, kasama. Budget mo yun. Cut up lang naman, cut up lang. Napupunta pa tayo sa kabila. Kung ikaw na kaya magbayad mo na yan, tapos sa kabila ako magbabayad. Para isang bayaran lang. Hindi, ikaw na muna. Sobra eh. Pero okay lang naman. Konti na lang yung laman eh. Nailatag ko na yung mga grocery namin guys. So alam niyo na kung anong kasunod nito.
Mag-grocery haul na tayo. Pero hindi ko na isa-isahin yung mga prices niya guys ha. Papakita ko na lang sa inyo yung resibo nung pinamili namin. And then, kayo na yung mag-pause para malaman nyo kung magkano yung presyo ng bawat isang item. Para bumili sa rin tong grocery haul. And pasensya na kaagad kung maingay yung background ko. May aso na namang super cute na tahol ng tahol. Yung aso ng kapitbahay namin. And uumpisahan ko yung grocery haul dito sa likod, sa mga frozen o sa mga kailangang i-rep kasi kailangang ibalik ko rin sila. Itong grocery namin, hinuhop ko na umabot na ito ng 1 month. And then, kung kailangan lang bumili ng additional na meat, and then yung mga gulay, dito ko na lang bibilhin sa may palengke nga na sa loob ng subdivision. Kaya ang kita nyo naman, wala talagang mga gulay dito. Sa meat naman, hindi ko alam kung mapapaabot ko to ng 1 buwan. Pero we'll see. Pag kailangan naman magdagdag pa ng meat, of course, magdadagdag. And ito yung mga presyo ng mga pinamili namin, guys. I-run ko na lang slowly sa receipt and kayo na mag-pause para makita nyo yung mga presyo ng mga bawat items. Sa SM, naka 8,975 kami. And then sa SNR naman, umabot yung bill namin ng 14,454.78. Total bill namin is 23,500 halos. Simulan na natin ang pag-grocery haul. So, kumuha ako ng shrimp. Ito yung pang tempura na. And nasa 200 plus lang to, 240 plus lang alam pagkakaalala ko. And dalawa yung kinuha ko. Alam niyo naman na nahihilig kang mga bata ngayon sa tempura. And parang kailangan lagi na kaming meron yan. Lagi kami stock niyan. And then next one naman, kinuha rin ako ng cream dory na fish fillet. 3 yung kinuha ko. Usually, 2 kilo lang ang ginalagay ko sa fish fillet. Pero ngayon kasi, parang nagkukulang sa kanila yung 2 kilo. Kaya 3 kilo na yung kinuha ko para sa isang lutuan. Dahil nabibitin sila sa fish. E madalas nag-e-end up, ako yung walang nakakain for the next day. Ako yung walang natitirahan. Kasi syempre pinapabaon ko sa kanila. And ako naman pwede akong magluto pa ng ibang food. Mura yung cream dory fish sa SM. Nasa 105 lang yata ang kilo nito. Kaya doon ako bumibili kaysa sa SNR. And oo nga pala guys, halo-halo na to ha. Merong SM dito galing, may SNR galing. Hindi ko na siya in-arrange na kung ano yung SM ko na yung SNR. Pinaghalo-halo ko na talaga siya. Next one naman is yung jumbo hotdog. Kumuha lang ako ng 1 kilo and gusto kong mag-spaghetti. Parang namimiss ko na magluto ng spaghetti. And next one naman is itong raw shrimp. Ginagamit ko to sa pesto para sa pasta. Pero parang gusto kong maglagay din ito pag gumawa ako ng pesto pizza. 900 grams na ang laman nito. 2 pounds na siya sa isang bag. Nasa 500 plus yung presyo niyan. Next one naman is itong Highlands na beef patties. 2 yung pinili ko pero isa na lang yung nasa haul natin dahil niluto ko na siya kaninang umaga. Yan yung binao nila. 4 pieces yung laman niya sa isang box na ganyan. And nasa 240 plus yung presyo. 249 yata. And next one is itong McCain na onion rings. Ang sarap nito guys. 907 grams siya sa isang bag pero 449 to. Ito yung onion rings ng Burger King. Talagang legit. Yun ang lasa niya. Ang sarap nito sobra. Noong una binili ko siya, naka-sale to eh. Kaya na-try ko siya. Pero ngayon hindi siya naka-sale. Pero bumili pa rin ako ng isa. Isa lang muna. Hintayin ko mag-sale bago ako bumili ulit. And next one naman itong spinach balls, Southern Valley yung brand. 1 kg na to sa isang bag and 179 lang to. Mas mura to. Yung Coles na brand ang mahal kasi. Kaya ito talaga yung binibili ko sa SNR na brand. Next one naman itong spring roll wrapper na rice paper. 80 pesos lang to. Naka-sale siya. May something off yan. So 80 pesos na lang siya. Ginagamit ko to sa crab salad roll. And kumuha rin ako ng Mexican tortillas. 2 pack yan. Sa isang pack, 6 pieces sa tortilla na laman. And yung large yata to kasi may mas maliliit yan eh. Pero yung malaki yung kinukuha ko. Nahihilig na yung mga bata dun sa ginagawa kong chicken wrap. Kaya bumili ako ulit niya kasi bala kong magluto ulit nun. And then kumuha rin ako ng pizza crust. 4 na pack to. Eh nasa 57 yata ang presyo nito. So pang pizza. Hindi ako gumagawa ng sarili kong dough eh. Bumibili na lang ako. Pero minsan gusto ko na rin tuloy yung paggawa ko ng sariling dough. Marunong na akong gumawa ng sariling pizza dough. 4 packs nga pala yung kinuha ko ng pizza crust and sa isang pack may 2 laman yan. Next one naman is yung broccoli.
Itong broccoli nasa 907 grams sa isang pack. And naka-sale ngayon to, naka 40 off siya. Kaya instead na dalawa yung bibilhin ko, bumili na ako ng 4. Sayang din yung 40 off per bag. And kumuha rin ako ng dalawang bacon, 500 grams each yan, yung Vida yung brand. Ginagamit ko to pang gawa ng lasagna roll-ups or pang carbonara. Kumuha rin ako ng dalawang CDO sweet ham, yung 250 grams each. Ginagamit ko naman yan sa pizza or pag gumagawa ako ng pizza quesadilla. And isa sa mga request ng mga bata to na bumili ng hash brown maliban doon sa onion rings. So bumili na ako ng dalawang hash brown patties. 20 pieces ang laman nito sa isang pack. And yun na nga, dalawang pack yung binili ko. Nasa 287 yata ang isang pack nito. Ito yung bagong brand na tinry ko, yung High Fun. Masarap to. And mas mura to kaysa doon sa ibang mga binibili ko dati. Next one naman is yung pork cubes. Ang unit price ito is 457. Total price niya is 685.50. Gagawin ko tong adobong sitaw. And kumuha rin ako ng lechon kawali. Ang unit price naman ito is 496. Total price is 820.88. Si daddy ang tagaluto ng lechon kawali na to. And baka magkare-kare kami. Kung di naman, lechon kawali lang talaga. And kumuha rin kami ng isang pack ng premium pork steak. 439 naman ang unit price nito. 612.41 ang total price. And pag ganitong mga steak guys, si daddy rin ang tagaluto niyan. Actually, French pork chop yung mas gusto ng mga bata. Kaso walang French pork chop na nag-grocery kami, kaya ito muna yung kinuha ko, pork steak. And next one naman is chicken thigh fillet. Dalawa yung kinuha ko nito. 309 naman ang unit price ito and 655.08 ang total price niya. Pero yung isang kinuha ko nasa 648.50 naman yung presyo nun. Ito naman, ginagamit ko sa lasagna roll-ups, sa chicken a la king. Tapos yung bagong inintroduce ko sa mga bata, yung tortilla wrap na may chicken fillet. Pwede rin to sa baked chicken with broccoli. Maraming pwedeng iluto dito kaya laging kumukuha ako nito. Next one naman is yung chicken drumsticks. Mas mura to nakaganitong 3 kg bag nila. Nasa 180 lang per kilo to. And 558.90 itong 3.1 kg. And last but not the least, itong ground pork. Binili namin yung tag 5 kilo kasi malaki ang discount ito. Kapag itong 5 kg kinuha mo, 229 na lang ang unit price niya. And total price ito is 1.3. Pero kapag yung tag-1 kilo, 329 yata per kilo or 299. Kaya naman, sa meal plan, kailangang incorporate na puro mga giniling dahil 5 kg to. Kaya nga ito, nakaready na yung pang-aros ala cubana ko. Yun ang binili ko kanina mga gulay. Pang-aros ala cubana, pang ginger minced pork. And ayun na nga, gusto kong mag-spaghetti. Parang namimiss ko na rin mag-nachos. So yan yung mga plano kong lutuin doon sa giniling dahil kailangan maubos siya. So, ayan na lahat guys, yung mga frozen at saka yung meat. Tatabi ko muna lahat to, balik ko muna sa rep, and then, doon naman tayo sa dining table, mag-grocery haul. Pero balik ko muna to. Naman tayo, mag-haul sa may dining table na guys. May mga kailangang i-rep din dito, yung mga butter, yung mga cheese. Kaya dapat medyo mabilis lang din ako dito. Yung first one is itong Caressa na 6 pieces pack na kitchen towels. 16 inches by 26 inches ang size niya. 299 ko lang nabili to. Ang ganda niya na guys. So, ayan yung kulay niya. So, meron siyang isang printed. May dalawang green. And then, may dalawa ulit na mas darker naman na pagka-green. And then, may printed din na puro green actually yung shade niya. So, yung green ang napili ko. Mimili ako dun sa gray or green. Ito yung pinili ko. Si Daddy rin ito yung mas gusto niya. Kaya, yan ang umuwi sa bahay. And then, kumuha rin ako ng aceite de manzanilla. Friend ko to eh. Lagi kong ginagamit para sa tummy ko. Kumuha rin ako ng double XL na freezer bag. 20 pieces ang laman niya. Para pag kailangan lang din. Pag may mga kailangan akong nililipat sa freezer, kapag nauubusan ako ng mga storage containers, para meron pa rin akong paglilipatan. And kumuha rin ako ng toothpaste, itong Colgate na triple action. Yung dalawa na to, tas 175 grams ang isang tube. Kumuha rin ako ng isang chocolate chip na tab. Ang naipit ito is 600 grams. Gagamitin ko rin to paggawa ng Graham bars kasi yun yung gusto nilang flavor ng Graham bars na ginagawa ko. And next one naman is yung Lucky Me na Pansit Canton, yung sweet and spicy. Kumuha ko ng 2 pack na 6 pieces yung laman. Nag-restock na rin ako ng mga tissues namin. Itong Kleenex na facial wipes. 8 pack na to sa isang pack na ganito.
Around 270 yata ang presyo nito. Kailangan niya ng mga sipunin dito sa bahay. Pero so far nawawala na yung mga sipon nila. Simula na nandito kami. Ubus na rin yung femwash ko, kaya kumuha ko ng isang pH Care. Yung malaki na bottle to, yung 250 ml na siya. Kumuha rin ako nitong 6-pack na interfolded na paper towels. Dahil ubus na talaga yung aming paper towels. Nung nakaraan nga, facial tissue na yung ginagamit ko kaysa sa paper towels. Kasi nga, wala na talaga. Yun na natitira na stock namin. And hindi pa naman kami nakakapag-grocery. And yung mga brief ni Daddy, yung iba ay nagre-retire na, nagbe-bacon na. Kaya kumuha na kami nitong boxers, itong body glove. Ayan yung mga colors niya guys, dito sa pack na to. May isang pack pa na iba rin yung colors naman, pero mas gusto natin yung selection nito eh. Ayan, ang dahilan ba't gusto ni Daddy to. Mas well ventilated daw to and mas comfortable daw tong gamitin. And mura lang to guys, $799. Pinatry din namin to kay Kyle. Kung magugustuhan niya, pinasukat ko lang para malaman ko kung ano naman yung size na dapat bilhin ko sa kanya next time na mag-SNR ako. Next one naman is itong Domex na professional. Wala na ako niyan. Ubus na. Kaya kumuha ko ng dalawa. Alam niyo naman, nakakalinis ko lang ng CR kaya talagang naubusan ako niyan. And next one naman is itong mouthwash. Crest yung brand nito. And 1.5 liters na siya. Yung ganitong kalaking bottle. Naka-sale to naka 200 off yata. So, nasa 499 na lang siya. Sa pagkakaalala ko I need to double check yung presyo niya. Hindi ko ganun maalala. Pero alam ko basta naka 200 off to. And ito yung tempura butter mix na ginagamit ko guys. Yung kasugay ba ang pangalan nito. And 1 kg na siya. 204 yung isang ganitong box. And next one naman is itong graham crackers. Kumuha ako ng 5 packs niyan. Dahil alam nyo na kung anong gagawin ko dyan. Magiging graham bars lahat yan guys. Sobrang tuwang-tuwa yung mga anak ko dun sa graham bars na ginawa ko. Kaya nag-stock na rin ako nito. Next one naman is itong chunky corned beef. Itong malaking lata na nasa 350 grams ang isang lata. Dalawa lang yung kinuha ko naman nito. Kumuha rin ako ng Jersey Gold na evap filled milk. 6 naman yung kinuha ko nito kasi ginagamit ko yan sa carbonara. Plus may mga plano kasi akong i-bake na kailangan ng milk kaya 6 yung kinuha ko. Next one naman is yung crushed pineapple, yung Del Monte yung brand. Natuwa kami sa carrot cake. And na-miss namin ang carrot cake kaya balak kong gumawa ulit noon. Siguro by next week na. Kumuha rin ako ng Century Corn Tuna. Ito yung ginagamit ko para sa baked sushi, sa tuna sandwich spread, pag gumagawa ako ng pesto, pag gumagawa ako ng carbonara, nilalagyan ko rin ng tuna. Kaya 12 na cans yung kinuha ko nito. Isa to sa mga favorite kong canned goods, yung Spanish style sardines ng 555. Dalawa lang sana kukunin ko nito kaso walang rose bowl kaya 4 na lang yung kinuha ko nitong Spanish style sardines. Hirap na ako mamili ng rose bowl tuwing pupunta ako ng supermarket, di ko siya inaabutan. And next one naman is itong chili garlic ni Daddy. Shirway Kwan yata ang tatak nito. And talagang yan ang favorite niya na chili. Yan ang lagi niyang hinahanap. Mahal to, nasa 400 siya pero ito yung pinakagusto talaga niya. Kumuha rin ako ng 2 mushroom, yung pieces and stems siya, yung slice na, para to sa fish fillet at saka pa nag-carbonara din. And last but not the least sa canned goods natin, itong Jersey na sweet and condensed creamer. Kailangan ko to para sa graham bars and kumuha na ako ng 4. Gusto ko i-try yung mga may flavor niya, kaso hindi ko sure kasi kung yung mga bata gusto yung ube, gusto yung buko pandan. Si Kyle, I'm sure, gusto nun ng ganong flavor. Pati tinanong ko sila, buko pandan daw okay sa kanila at saka ube. Nakalimutan ko palang unahin tong mga to para mabalik ko na sa rep. So, unahin ko na siya. Susunod ko na pala siya. So, kumuha ako ng 2 unsalted butter, yung Magnolia Gold. 145 each yan. Alam niyo na kung para saan yan. Para sa mga baking yan. And kumuha rin ako ng 2 Magnolia cream cheese para sa carrot cake ulit to. And ubus na yung olive oil spread namin. Ito yung ginagamit ko pa nagtutoast ako. Kaya kumuha rin ako nito. 500 grams na yan sa isang tub na ganyan. And 200 plus ng presyo nito. Dati ang mura lang nito guys. 100 plus lang yan. Paubos na yung quick melt cheese ko. Kaya kumuha ko ng isang 900 grams itong quick melt cheese ng Magnolia. Meron pa naman ako nitong Eden na cheese. Kaso bala kong magawa ng mga tikoy. I'm sure mauubos yung cheese ko nun. Kaya kumuha na rin ako nitong 430 grams na cheese. Unahin ko rin pala itong 2 to. Dahil bukas na itong mga to, nagamit na namin yan kagabi.
Itong sesame dressing, malakas kaming gumamit ito. Sakto, meron na ka-sale na naman. Naka 200 off to guys. Kaya 399 na lang siya, yung ganitong kalaking bottle. Sa pagkakalala ko ha, 399 to. Ayun, kagabi nga, nabinyagan na siya dahil nag-French pork chop kami and may tirang cabbage. Kaya yung cabbage na lang ang in-slice ko thinly and yun na yung side dish namin. Next one naman is itong sriracha mayo. Ang sarap nito, ng Crying Tiger. Nakakatuwa rin na si Achi. Tinatry na rin niya to. Nasa 229 yata yung ganitong kalaking bottle. Masarap to. Maanghang talaga siya. And masarap yung lasa niya. Eh, mahilig naman ako gumawa, diba, nung mayo na may sriracha. Kaya sabi ko, try ko yung sriracha mayo na talaga. Kung magugustuhan naman namin. Next one naman is itong Felipe Berrio na classic pesto. 190 grams na to sa isang bottle. Kumuha ako ng 2 peraso. So, ginagamit ko to sa pasta and sa pizza. Pwede rin yan sa chicken, guys. Masarap din to. Yung next one naman is yung Likam Kina hoisin sauce. Paubos na yung hoisin sauce ko. Ang net weight nito is 397 grams. Ginagamit ko to sa fish fillet. Pag gumagawa ako ng fried rice, ang sarap nito sa fried rice. And kapag nagdilitsyon kawali si daddy, ito rin yung ginagawa naming sausawan. Next one naman is ng Coca-Cola na zero sugar. Kumuha ko ng 2 1.5 liters. Kumuha rin ako nitong Likam Kina premium soy sauce, yung 1 liter na siya. Dahil lagi kaming gumagawa ng tempura sauce, plus mas masarap itong ipang-marinate sa mga steak. Doon kasi sa French pork chop, tsaka sa pork steak na ginagawa ni daddy, kailangan ng soy sauce, nagmamarinate siya sa soy sauce. Grabe nga lang ang presyo nito guys, kumpara sa normal na soy sauce. Next one naman is itong Likam Kina oyster sauce. Ang net weight nito is 907 grams. Malapit ng pigain yung bote. Hindi napipiga, no? Kasi glass to. Yun, paubos na talaga yung oyster sauce ko nung last na luto ko. Kaya kumuha na rin ako nito. Wala na rin akong stock nito sa pantry. And sabi ko nga sa inyo, na-discover na ng mga bata ang sriracha at nagustuhan na ng panlasa nila ang sriracha. Sila kamba lang naman actually ang ayaw ang sriracha pero ngayon gusto na nilang lasa nun. Kaya kumuha na rin ako nitong sriracha na 740 ml bottle. Next one naman is yung grated parmesan cheese ng Kraft. Malakas kami mag-parmesan cheese kaya itong malaki na yung kinuha namin, 450 grams to. Ginagamit ko yan sa pesto, sa carbonara, sa pizza, lahat ng kailangan na ma-cheesy. Nilalagyan ko din ng parmesan. Ubus na rin yung parsley ko kaya magre-restock na ako ng parsley leaves flakes. Ito yung madalas na tinatanong nyo sa akin kung ano yung binubudbud ko dun sa mga rice. Ayan siya guys, dried parsley lang yun. Pampadagdag lasa and pampaganda rin ng itsura ng pagkain. And kumuha rin ako ng UFC na Happy Fiesta na vegetable oil. 900 ml yung isang pack nito and 2 yung kinuha ko nito. Alam niyo ba guys, kakaubos pa lang ng vegetable oil na pinamili ko sa Shopee na hinol ko noon pa. Kaya naman, ito, kailangan ko nang bumili. 2 lang yung binili ko muna. Paubos na yung brown sugar ko, kaya kumuha ako ng brown sugar. 2 na tagi 1 kilo, yung SM Bonus na brand. Wala na rin akong SB Golden Curry. Ito yung ginagamit ko doon sa Japanese curry na niluluto ko, guys. Dati yung number 1 lang binibili ko nito, pero ngayon kaya na ng mga bata yung number 3. Kaya yun na lagi kong binibili. Kung pwede nga lang number 5. And para sa carrot cake again, raisins. 100 grams yung net weight nito. 2 yung kinuha ko. Isa sa request ng mga bata, bumili ng Coco Crunch. Kaya bumili ako ng 10 pieces na Coco Crunch. Yung gantong nakapak na lang binibili ko, para pa naisipan nila mag-cereal, tsaka na lang mabubuksan. Minsan kasi, pag nilalagay ko pa sa dispenser, ang tagal, nakakalimutan nilang kainin, then kumukunat. And next one naman is itong spaghetti noodles, yung Fiesta na brand. 3 yung kinuha ko. Next one naman is itong Nestle All-Purpose Cream. Ang kinuha ko ito nga, save up to 15 pesos daw. Pag 2 yung binili mo. Gagawa ako ng Graham bars, kaya marami akong kinuha. 12 na yung kinuha ko nito. And para din sa mga lulutuin kong pasta, kaya madaming kailangan ko. Kumuha rin ako nitong Selecta na fortified milk, yung 1 liter ang isang pack na ganyan. And 2 na yan sa isang pack. And ito yung may save 15 pesos, kaya ganyan yung kinukuha ko. And 2 ganyan yung kinuha, bali total of 4 na milk. Next one naman is itong Ellie na unbleached all-purpose flour. 1 kg yan sa isang bag and 2 bag yung kinuha ko. And last but not the least guys, itong SM Bonus na fragrant rice na jasmine. 5 kg yan sa isang bag. Hindi na ako kumukuha ng 10 kg kasi ang tagal naming makaubos ng rice plus kung kakailanganin ko naman may nabibilhan dito.
Doon sa binibilang ko ng gulay, pwede rin makabili ng bigas doon. Yung Coco Pandan. Ayan na lahat guys, ang nag-grocery namin sa SNR tsaka sa SM Supermarket. And yung grocery nito is good for 1 month na sana or 3 weeks. Pero mas okay kung aabot na siya ng 1 month. And then yung mga gulay at saka yung mga kailangan pang siguro mitang-dagdag. Ayun na lang yung mga dagdag na bibilhin ko. And hindi na rin nga ako bumibili ng gulay guys ngayon sa supermarket. Kung meron naman dito kung malapit na bilihan sa amin ng mga gulay. And may bilihan na rin nga itlog dito. Actually, pati tinapay, guys. May katabi kami ditong bakery. Kaya, hindi na ako bumili ng tinapay. Gusto kong subukan kung okay yung tinapay dun. At least pag sa bakery, freshly baked palagi yung tinapay. Everyday, nagbe-bake sila ng tinapay. Ang tagal na rin ng huling grocery haul ko. Kasi talaga nag-ubos ako ng laman ng ref, ng laman ng pantry. Kasi gusto ko talaga reset, lalo na yung sa laman ng ref. Kung pwedeng ubos muna yung laman bago ko bumili para to make sure na nagagamit yung lahat ng pinamili namin and walang masayang. Kaya talagang pinaabot ko yung ganito. Plus, busy rin naman talaga si Daddy sobra. Pero, yun talaga ang pinaka-main reason. Gusto ko rin talagang mag-reset ng laman ng buong ref namin. Dito ko muna nilagay yung mga pinamili kong gulay dahil wala nang pwesto sa table. So, ayan na guys ang ating grocery haul. Ibabalik ko muna tong mga frozen at mga kailangang i-ref. At baka mato dito to. Nakaka-happy lang tingnan kapag kompleto ka na ng mga stocks or ingredients na kailangan mo.